Hello po mga kababayan. Happy Father's Day po sa inyong lahat mga kababayan. Happy Father's Day po sa atin lahat. Kamusta po kayo? Sana po nasa maayos po kayong kalagayan. At mag-umpisa na po tayo. Magkomentuhan po tayo dito po sa Tambayang Makabayan. At komentuhan po natin ito pong pahayag nung isang araw na tinatawag pong Mangkanor at Bendalo umano. Ito pong si Erwin Tulfo. Ayon po sa kanya, ay bakit daw po puro flood control na lang ang gusto pong issue, mga kababayan. Ang dapat daw po ay mag-move on na ang mga Pilipino. At ito pong flood control issue ay bigay na lang daw po kay Boying. Excuse me po. Ibigay na lang daw po kay Boying. Si Boying na raw po bahala. Dahil pagka kay Boying na, syempre, ligtas na silang lahat. Hindi kaya. Kaya gustong-gustong dali na kay Boying at si Boying na bahala. Kaya nga nilagay si Boying dyan sa ombudsman Hindi po ba? Para tagapagtanggol di umano nilang lahat na magnanakaw. Hindi kaya? Pakinggan po natin si Bendalo, mga kababayan. Ang gusto niyang mangyari. With regards to the as a Blue Ribbon chairman na paring Alvin, ay mag-iimbestiga tayo. Pero the question is, paring Alvin, iikot na lang ba ang mundo natin sa flood controls? Can't we move forward? Marami pa namang problema na dapat imbestigahan. Fine. Ang flood control kasi naisumiti na yan ni Senator Lacson sa ombudsman. Nakasuhan na nga at ongoing ang pag-iimbestiga because of the investigation of the Blue Ribbon under Senator Lacson before. Ongoing ang investigation ngayon ng ombudsman. At isa na nga, di ba, nakasuhan si Senador Jinggoy. So, and several more others na. So why don't we just wait for the ombudsman? Nasa ombudsman na yung bola Para bang, paring Alvin, ang bola na sa ombudsman na aagawin mo pa ngayon, kakampi mo. Magkakampi tayo, aagawin ko para ako ang tumira, ako mag-lay up, ako mag-shoot. Hindi naman namin trabaho yung paring Alvin sa Blue Ribbon. Ang Blue Ribbon is to investigate in aid of legislation. Ngayon, kung puro flood control na lang, paano naman mangyari? Yes, there's accountability. Pero the ombudsman is there. That's his job, di ba? To prosecute. Kami naman to investigate lang. Pero tingin ko kasi, ginagamit ng ilang mga kasamahan namin for grandstanding para siraan ng ilang mga kababayan natin, ng ilang mga official natin. That's not the duty of the Blue Ribbon, paring Alvin. With regards to the as a Blue Ribbon chairman na paring Alvin, ay mag-iimbestiga tayo. Nakita niyo po mga tambay, hindi pa nga siya nag-iimbestiga at wala pang matibay na investigasyon silang ginagawa. Ni ayaw pa nga imbestigahan ng mga Marines. 22 na po ang mga soldiers na nagpapatotoo na isa po si Erwin Tulfo na tinatawag na Bendalo at Mangkanor di umano sa nakinabang po ng isang damukal na pera na ating buwis di umano. At syempre po hindi magugustuhan ni Bendalo yan. Hindi po ba kaya kailangan kay Boying na? At ito po, paano mo makakalimutan ang pera ng taong bayan at mag-move on na raw po ang mga Pilipino dahil puro flood control daw po issue? Ang tanong, napakaraming pera po ang involved. Trilyon at daan-daang bilyon. Mananahimik na lang po ba ang mga Pilipino? At maniniwala na lang tayo sa gustong mangyari ni Bendalo? Na dali na lang kay Boying? At wag na nating alamin ang totoong nangyari at kung sino-sinong mga politiko na kinabang. Ito po, pinatotohanan mismo nung kanila pong testigo na si Bernardo kung ano po ang nangyari sa pera ng taong bayan sa ating buwis. Kung paano po nila pinagparti-partihan at kung kani-kanino napunta di umano. Pakinggan po natin ito mga kababayan. Lalabas talaga ang katotohanan Some foreigners say Inamin ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo sa Sandigan Bayan na tumanggap siya ng milyong-milyong pisong balato
mula 2023 hanggang 2025. Ang pera ay galing umano sa mga manumalyang flood control projects ni dating Congressman Zaldico. Yan at iba pang detalye sa report ni Kai Villan. Nakitang nagpupunas ng luha si dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo matapos tumistigo dito sa pagdinig sa Sandigan Bayan. Kaugnay ito ng kasong malversation of public funds laban kina dating Congressman Zaldico, Gerald Pacanan at iba pang opisyal ng DPWH. Habang nananatiling at large o pinaghahanap ang kongresista, dumalo naman sa paglilitis ang mga kapwa-akusado nito. Sa testimonya ni Bernardo, inamin niyang tumanggap siya ng milyon-milyong balato mula kay Zaldico na tinawag niyang token of gratitude. Natatakot din umano siyang matanggal sa pwesto kung tatanggihan ang pera dahil makapangyarihan si Ko bilang chairman ng Appropriations Committee noon. Kinumpirma ni Bernardo na tumanggap siya ng tig-40 milyong piso noong 2023 at 2024 at 20 milyong piso naman noong 2025 mula kay dating District Engineer Henry Alcantara. Sinabi umano ni Alcantara na ang porsyentong ito ay galing kay Zaldico. Bukod Inamin Nakita ni nyo? dating DPWH Totoo di po ba? Dahil mismo si Bernardo ay nabibigyan at nadideliveran ng kanya pong komisyon. Porsyento na nanggagaling kay Zaldico. Sino po ang magdadala kay Bernardo? Sino po magdadala kay Bernardo? Hindi po ba itong mga Marines? Ito po mga ex-soldiers, ito po mga bodyguard ni Zaldico ang magdadala. Bakit mo ngayon gustong tigilan at ayaw na imbestigahan ni Erwin Tulfo ang flood control anomaly na pinakamalala at history ng korupsyon sa ating bansa? Samantalang lumalabas ang katotohanan na mismo si Bernardo na pinagkukunan nila at ginagawa nilang star witness si Bernardo, si dating Yusek Bernardo, ay aminado siya na nabibigyan siya at napapadalan siya ng pera limpak-limpak, hindi bababa sa 40 million, 20 million. Hindi po ba? Si Bernardo pa lang yan, Yusek pa lang yan. At pati mga district engineer, meron din. Dahil nga kay Zaldico. Si Zaldico isang galamay lang ng mga lupin. Yung lupin, tauhan lang siya. Yung mga tambaluslos, tauhan lang siya. Hindi po ba? Kaya, napakarami pong nabahagian ng maanumalyang korupsyon ng flood control. Na-spread po ito. Kaya maniniwala po ba tayo kay Erwin Tulfo na hindi siya nabigyan na sinasabi ng mga Marines na napakaraming naibigay sa kanyang maleta? Napakalapit niya pa naman kay Tambaluslos. Lagi siya nakadikit nung panahon siya ay congressman ng kanyang party list. Hindi po ba? Kaya nga ayaw na nilang imbestigahan at kay Boying na lang dadalin ang imbestigasyon. Dahil pati po si Boying, ayon po sa mga Marines at mga soldiers, ay kasama rin sa nabigyan ng mali-maleta si Boying. Ayon sa mga soldiers at mga Marines. Kaya nga wala silang magawa. Dahil mismo ang ombudsman kung saan ang ombudsman ang dapat mag-imbestiga at panagutin lahat ng magnanakaw. Pero mismo ang ombudsman ay nabibigyan din pala ayon sa mga Marines at mga ex-soldiers. Di po ba? Nakita nyo po? Yung pattern, yung logic, lahat ng pera nang gagaling kay Zaldico. Siya ang nagdi-distribute sa mga dapat bigyan, dapat busalan para hindi magsalita sa malawakang korupsyon. Kaya nga lahat ng sinasabi ng mga Marines, mga ex-soldiers, may media, may pare. Di po ba? Pati ICC, sinama na. Si Todyo, di po ba? Makakaliwa, Makabayan Black, di po ba? Mga media, lahat binanggit. Dahil kay Zaldico, nakaprograma na, may listahan na para yung sabwatang ginawa nilang
Di po ba ginawa nilang grabe? Grabe po ang ginawa sa ating bansa. Talagang ginawang sindikato sa buwatan gamit ang pera ng taong bayan. Tapos ngayon, dadalin tayo ni Bendalo alias Mangkanor, di umano. Natigilan na. Mag-move on na tayo. Huwag puro flood control. Parang sinasabi ni Erwin Tulfo, nakalimutan na natin ang bilyon-bilyon at trilyon pinagnanakaw nila. Okay na yon. Intayin nyo na lang kung kailan maiisipan ni Boying na kasuhan ang lahat dapat kasuhan, lalong-lalo kung kalaban sa politika. Pero sila, absuelto silang lahat. Kaya nga kung kukomputin mo, yung kinakasuhan nila, mga gurami, mga dilis, mga butete, ni hindi ka makakuha ng tamang figure na trilyon at daan-daang bilyon na ninakaw dahil puro butete at dilis lang ang kinakasuhan. Kinasuhan pa nila si Jinggoy na sinasabi po ni Erwin Tulfo, samantalang si Jinggoy ay wala naman pong maipakita na dokumentado na meron siyang insertion na hiningi. Mismo sa budget, wala siyang nakalagay na insertion sa kanyang budget. Wala po. Ipinatunayan po yan ng Senado at mismong si Ping Lacson, sinasabi niyang walang insertion si Estrada na politika lang yata talaga. Ang meron pong malalaking insertion, ayan, baka si Tulfo at si Hontiveros, Risa, at yung nahan dyan sa 13 Judas, di umano, nakasama si Tulfo. Baka dyan, napakaraming malalaking insertion. Kaya nga nagsama-sama ang mga ulupong at mga Judas, di umano, dyan sa grupo na yan, na naging senado na ng palasyo, di umano. Hindi po ba? Yan po mga kababayan, si Erwin Tulfo. Niluluko, ginagago, ginagawang tangat, bobo ang mga Pilipino para lang ang kanilang mga pagnanakaw di umano ay malusutan at kalimutan na lang natin ang kanilang mga pagnanakaw. Ganun po ba, mga kababayan? Nangyayari lang po yan dahil nasa kapangyarihan sila. Kaya po, hindi po napag-uusapan sa mainstream media. Dahil planchado dahil sa maleta. Pero once na umikot po ang gulong nila at mapunta po sila sa ilalim at isang Duterte po ang makabalik sa kapangyarihan, palagay ko, maghihimas ng rehas dahil wala pa namang bitay sa ating bansa. Mukhang maghihimas ng rehas ang isang Amerikano na politiko. Hindi kaya? Maraming salamat po mga kabayan sa nagusto po natin tambay mga kabayan sa YouTube at TikTok. At ganun din po sa ating mga subscribers at patuloy na nagsusubscribe sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Shoutout po sa inyo lahat. Thank you po. Mabuhay po kayo. At shoutout din po at maraming salamat po sa nagbibigay po ng tulong at biyaya. Shoutout po kay Eric Hershaw from Canada, kay Jem Aris from United Arab Emirates, kay Annie Jo, kay Mary Natividad Blinden from Netherlands, Gayat Chena, Tatay Nick from Toronto, Canada, kay Jesus Valdepena, Rolando Guerrero, Mila Yi, Felipe Shapno from Texas, USA, Rolando Timbol from Alberta, Canada, Ma'am LB at Sir Manny from North Miami, Florida, USA, Melchorita Espinosa from Orlando, Florida, USA, Arthur Estraniero from USA, Randy Crispino from Pasig, Mika Ligaspi, Tessie Mantilla from Kuwait, Frank Zamora from California, USA, Romulo Di Vinagracia from Bacolod City, Kingston from Hong Kong, Eric Jake Yahut from Maisog, California, USA, Gina Ray from Berlin, Germany, Julieta Silona from Sydney, Australia, at Baby Roman at Ate Isa from Cagayan, Bali. Maraming salamat po sa inyo mga kabayan at ingat-ingat po kayo sa inyong pumapagawa at shoutout po sa inyo lahat at God bless po sa inyong lahat. Muli po mga kabayan, tiis-tiis lang po tayo. Paalam. Bye-bye.